Dahil lang sa nilalamig ang girlfriend niya, binuhusan niya ito ng beer. Akala ng dalaga ay pabaya ang kanyang nobyo kaya nagpa siya siyang magpalit ng damit. Pag-alis niya, kinuha ng boyfriend niya ang phone niya. Naglabas siya ng USB para kopyahin ang impormasyon mula sa kanyang bulsa. Nang tingnan ang history ng chat, naging tense ang lalaki. Alam na ang kanyang kasintahan ay nagtatrabaho sa isang negosyong pag-aari ng estado. Kinumbinsi siya ng kanyang kaibigan na maghanap ng isang taong may magandang kondisyon. Sinabi rin ng kaibigan na kakilala niya ang isang lalaki na nagmaneho ng BMW M4. Kung interesado ka, ipapakilala kita. Hindi big deal ang small talk. Ngunit ang malamig na ugali ng kanyang kasintahan ay nagparamdam sa kanya ng pagtataksil. Itago mo siya at huwag mo siyang ipakilala sa iba. Napahamak. Mas malakas ang pagiging possessive ng lalaki. Niyakap niya ang nobya na nagtitiklop ng damit at itinulak ito sa kama. Honey, hindi pa ako nakakaligo. Walang problema. Sandali lang, gumagamit ka ba ng kondom? Hindi mo gusto na ginagamit ko ito. Gawin natin mamaya. Ang sabi ng lalaki ay ikakasal na kami. Ngunit sinubukan ng kanyang kasintahan ang kanyang makakaya na itulak siya palayo. Gusto niyang linawin ang lahat ngunit wala siyang mapatunayan. Naisubo na lang niya sa tiyan ang lahat ng salitang binitawan niya. Pagkatapos ay sinuot niya ang kanyang pantalon at galit na humiga sa kama. O sige, bibili ako. Nahaharap sa konsesyon, hindi siya tumugon sa lahat. Hindi niya inaasahan na kinabukasan ay may lalaking papasok sa buhay ng kanyang kasintahan. Biglang may lalaking nagdala sa kanya ng isang lata ng kape. Sinabi ng lalaki na nakita niya itong bumalik na walang dala. I guess dahil wala siyang dalang barya. Napahiya ang dalaga pagkarinig nito. Pero sinasabi pa rin niya na ito ang paborito niyang kape. Naglabas siya ng isa pang lata ng tubig sa kanyang bulsa. Madalas daw itong inumin kapag nagtatrabaho. Nalaman ng dalagita na ang isa ay babalik mula sa ibang bansa. Mayroon siyang apartment sa Seoul kung saan ang taunang sweldo ay kasing taas ng 40 million won. Ang makitang mahusay ang ibang tao ay napupuri siya ng dalaga. Ngunit sa sandaling ito, natigilan siya sa kinatatayuan. Natuklasan niyang sinusundo siya ng kanyang kasintahan mula sa trabaho sa unang pagkakataon. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang lalaking kakakilala pa lang niya. Sunduin ako ng kaibigan ko, mauna na ako. Oo, Paulem. Pagkatapos magsalita, tumakbo siya papunta sa nobyo. Tanong ng boyfriend niya, pero kasamahan lang siya sa kumpanya. Ngunit nagpahayag pa rin ng pagdududa ang nobyo. Tinanong niya ito kung bakit niya ito sinulyapan at ibinigay pa ang numero ng telepono nito. Nilapitan daw siya ng girlfriend niya. Ngunit hindi ako interesado sa lahat. Ayaw marinig ng boyfriend niya ang paliwanag at sinigawan siya. Sabihin, bakit mo ako sinisigawan ng ganyan? Galit na sinara ng dalaga ang pinto at umalis. Kinabukasan, iniyuko ng lalaki ang kanyang ulo at humingi ng tawad sa kanyang kasintahan. Naghanda rin daw siya ng romantic dinner. Sa oras na ito, natatakot siya na hindi siya mapatawad ng kanyang kasintahan at patuloy na kinakagat ang kanyang mga daliri. Ni hindi niya namalayan na dumudugo na pala ang daliring kinagat niya. Sinabi sa kanya ng kanyang kasintahan na may appointment siya sa isang kasamahan. Nang makita iyon ay agad na nawala ang kanyang pagsisisi. Sa halip, napuno siya ng galit, napahamak. Pagkatapos ng trabaho, kinausap at tawanan ng dalaga ang lalaki kahapon at ipinatong pa nito ang kamay sa likod nito. Lahat ay nakita ng nobyo na nagtatago sa gilid. Sa mga oras na ito, sobrang heartbroken ang boyfriend. Sinundan niya ang dalawang tao pababa ng apartment. Balak niyang umakyat doon para mahuli sila sa akto para wala silang oras na mag-react. Ngunit sa sandaling ito, bigla siyang tumigil. Sa kanyang tainga, umalingaw-ngaw ang boses ng direktor ng kasal. Dapat talagang gawin mo ang sinasabi ko. Hindi magtatagal. Tutulungan kitang maglakad sa aisle ng magkahawak kamay. Malaki ang tiwala ng lalaki sa kanyang kasintahan hanggang sa dumalo ito sa kasal ng kanyang kapatid. Kitang-kita niya ang pagmamahal niya sa kasintahan. Sa kasal, nadiskubre niya na ang kanyang matalik na kaibigan ay kinakabahan kaya siya ay nagsuka. Kaya naman natawa siya sa kapatid na iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ng kanyang kaibigan na hindi siya nag-aalala. Ngunit ang kasal ay nakaramdam siya ng pagkahilo. Labis siyang nataranta nang sabihin ng kaibigan niya na magpakasal na silang dalawa. Pinapayuhan ko kayong humingi ng payo. Sa panahon ngayon, maraming kumpanya ang humaharap sa mga problema sa pag-aasawa. Ang pakikipag-usap tungkol sa kasal ay magiging napakamakatotohanan ng mga tao. Siguradong excited ka. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng kaibigan. Nakita niya ang isang business card na nakalagay sa frame. Ito ang uri ng consulting firm na pinag-uusapan ng iyong kaibigan. Dahil sa curiosity, pumunta ang lalaki sa lugar na ito. Sinabi sa kanya ng direktor ng kasal na ang kasal ay sumunod sa isang hierarchy. Mula nang maging empleyado ng isang state-owned enterprise ang kanyang kasintahan, ang kanyang pag-ibig ay napabagsak. Akala ng lalaki ay doon sila nagkonsulta sa pagpaplano ng kasal. Ngunit ang ibang tao ay nagsabi ng mga bagay na sumire sa relasyon. Kaya binalak niyang umalis sa lugar na ito.
Pero sabi nung isa, kapag umalis sila, hindi na maghihilom ang kasal. Pagkatapos, sinabi sa kanya ng ibang tao, kung tungkol sa kasal ang pag-uusapan, ang kanyang girlfriend ay ibahin ang usapan sa bridal room. At sabihin ng isang bagay na mahirap para sa iyo na gawin. Hiniling ng lalaki na subukan ang ugali ng kanyang kasintahan. Tapos yung girlfriend mo nagkwento tungkol sa wedding room issue. Pinilit din niya itong ibenta ng kanyang mga magulang ang lumang bahay. Pagkatapos ay bumili ng bagong apartment sa Seoul at itabi ito para sa kasal. Sabi ng lalaki kaya mag-set tayo ng wedding date at maghanap tayo ng high-class restaurant. Pagkatapos ay naghapunan kami kasama ang aming mga magulang upang pag-usapan ang araw ng kasal. Tinanong siya ng girlfriend niya kung bakit siya nagmamadali. Sinabi niya na marami sa kanyang mga kaibigan ang hindi nagparehistro ng kanilang kasal at namuhay pa rin ng maligaya. Alam kong isa ka ring taong gusto ang kalayaan. Nakita niya ang ugali ng kanyang kasintahan sa pagpapakasal. Ay nagbago ng 180 degrees kumpara sa bago siya sumali sa negosyong pag-aari ng estado. Siya kasi ang gustong magpakasal noon. At ito ay tulad ng sinabi ng direktor ng kasal. Kapag nag-usap siya tungkol sa isang tiyak na petsa ng kasal, magbibiro siya at iniiba ang usapan. Natarante siya at tinanong ang kausap kung ano ang kailangan niyang gawin para maibalik ang sitwasyon. Sinabi ng direktor na ang kanyang kondisyon ay hindi siya maaaring magtanong. Mangyaring gawin ang sinasabi ko. Ipapalakad ko kayong dalawa sa aisle na magkahawak kamay. Dinalhan niya ng USB ang lalaki. Kaya naman may lumabas na eksena kung saan nabasa ng isang lalaki ang text message ng kanyang girlfriend. Alaman na lang niyang nasa kwarto ng iba ang girlfriend niya. Ngunit kailangan pa rin niyang sundin ang kahilingan. Galit lang siya makakaalis dito. Madaling araw pa lang, nagbibihis na ang dalaga at gusto nang umalis dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ng kasamahan niyang lalaki na maaga pa. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay at gustong mag-enjoy kasama siya. Mabilis na tumakbo ang dalaga sa banyo sa pagkukunwari na pupunta sa banyo. Pagkatapos ay binuksan niya ang gripo sa tabi nito. Noon lang niya napagtanto na sobrang layo na pala niya. Sa pagtingin sa 12 ng mga missed calls, umasa siya sa swerte at nagpadala ng isang text message sa kanyang kasintahan. Honey, I'm sorry, nakatulog lang ako. Huwag kang mag-alala, baliw ako, baliw talaga.